Hello, brothers and sisters! Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Lahat ng iyong mga katanungan, babasahin natin ang kasagutan kasama ni Brother Eli at Daniel Rason dito sa Biblia ang Sasagot. At ang mga kwentong Biblia dito sa Biblia ang Sasagot. Ngayon, mga brothers and sisters, ang ating tatalakayin, si Daniel at ang mga leon ay may mas malalim na kahulugan. Papaliwanag ng Biblia sa kwentong biblikal. Kaya tara, samahan niyo ako at makinig dito sa Biblia ang Sasagot. Alam mo ba na 80 taong naggulang si Daniel nang ihagi sa yungib ng mga leon at nanatili siyang buong gabi doon na walang natamong kahit isang gasgas? Nagtataka ka ba kung paano ito nangyari at bakit siya napunta sa ganong sitwasyon? Sa video na ito, ikukwento namin sa inyo tungkol kay Daniel at sa yugib ng mga leon at tatalakayin at ibang simbolikang kahulugan nito. Nagsimula ang kwento ni Daniel noong ika-6 na siglo ng BC na isang malaking kaguluhan para sa sinaunang Near East. Si Daniel ay nagmula sa isang mataas na ragong pamilyang Hudyo at Juda. Nagbago ng gusto ang kanyang buhay nang sakupin ni Haring Tsar ng Babylon ang Jerusalem noong 605 BC at dinala ang marami nitong naninirahan sa Babylon. Kabilang ang batang si Daniel. Bagaman siya ay bihag, nakilala si Daniel dahil sa kanyang pambihirang mga katangian. Ayon sa mga kasulatan, inuutos ni Nebuchadnezzar as isa sa pangunahing opisyal sa korte na pumili ng isang kabataan na Israelita mula sa mga marangal na pamilya para sa paglilingkod sa hari. Ipinapakita nito na kabilang si Daniel sa maharlikang komunidad ng Huda. Ang mga kandidato ay dapat walang pisikal na kapintasan, maganda ang itsura, mabilis matuto, may pinag-aralan, matalas ang isip at bihasa, handang maglingkod sa palasyo ng hari. Ang gawain ni Aspinar ay sanayin ang mga kabataang ito sa wika at kultura ng Babylon. Nagpasya ang hari na pakiinin sila ng pagkain at alak mula sa kanyang sariling mesa upang panatilihing malusog sila. Hindi katulad ng ibang mga bihag, ang mga kabataan, ito ay mag-aaral ng 3 taon. Pagkatapos nito ay papasok sila sa paglilingkod ng hari. Kabilang sa mga napili ay si Daniel, na pinili dahil sa kanyang talino, karunungan, at kilalang pinagmulan na nagdala sa kanya upang magkaroon ng mahalagang papel sa pamahalaan ng Babylon. Kailan natin bigyan pansin ngayon ang aklat ni Isaias dahil sa puntong ito, isang hula niya ang kakatapos lamang matupad. Ipinanganak si Daniel noong panahon ng paghahari ni Haring Husaya, isang panahong minarkahan ng espiritual na muling pagbangon sa bansang Huda. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pagtatapos ng kamatayan ni Josiah na muling bumaksak ang pagre-rebelde ng mga tao, ginagawang hindi maiiwasan ang parusang banal. Excuse me po, mahigit 1 siglo na ang nakalilipas. Nagbabala ang propetang si Isaias. Ipinahayag niya, darating ang panahon na ang lahat ng naimbak sa iyong mga bahay ay naipon ng iyong ninuno. Hanggang ngayon ay dadalhin sa Babylon. Walang maliligtas at ang ilang iyong mga supling ng iyong anak
ay magiging mga yunyuko sa palasyo ng hari ng Babylon. Natupad ang hulang ito nang ipatapon ni Nebuchadnezzar, hari ng Babylon, ang pinakamahusay na mga kabataan ng Jerusalem, kabilang si Daniel. Kakaunti ang detalye ng kasulatan tungkol sa pamilya ni Daniel. Hindi malinaw kung alam ba nila ang hula ni Esaias o nakilala ang katuparan nito. Mahirap isipin ang mga emosyon na maaaring naramdaman nila nang nakitang dinadala ni Daniel. Si Daniel, ano kaya ang mararamdaman mo? Nakapagpansin-pansin na may iba pang layunin si Nebuchadnezzar sa pagdala ng hindi lamang ng mga kabataan, kundi pati na rin ang mga bagay na sinasamba ng mga Israelita. Ang pagkuha sa mga ito at paglalagay sa kanyang templo sa Babylon ay isang malakas na simbolikong kilos, halos ipahayag na ang aking Diyos ay mas mataas kaysa iyong Diyos. Ngayon, nasa Diyos ng Israel na patunayan ang kanyang kataasan. Si Daniel kasama ang kanyang tatlong kaibigan na sina Hananiah, Mishael at Azariah, na mas kilala sa kanilang mga pangalang Babylonyo na Shadrach, Meshach at Abednego, ay sumailalim sa 3 taon ng masinsinang pagsasanay. Bagamat sila ay may bilanggo, inaasahan sa kanila ang lubos na pagsunod sa serbisyo ng hari. Gayunpaman, nagpasya si Daniel ng tahakin ang isang ibang landas. Pinili niyang hindi dumihan ang kanyang sarili sa pagkain at alak na inilaan para sa mga piling tao ng hari. Humihingi ng pahintulot sa pangunahing opisyal na umiwas sa ganitong mga probisyon. Kung ikaw ay si Nebuchadnezzar, paano ka magre-react sa isang bilanggo na tumatanggi sa iyong kabutihang loob? Isipin ang pag-aalok ng pagkain na pinakamataas ang kalidad. Karapat-dapat bang sa isang hari, natural na galing sa iyong mesa at nakitang tinatanggihan ito? Ang ganitong kilos ay maaaring humantong sa kamatayan bilang parusa sa insubordinasyon. Kaya, bakit pinili ni Daniel na gawin ang matapang na hakbang na ito? Isaalang-alang ang natin ang kanyang posibleng mga dahilan. Una sa lahat, ang ilan sa mga inalok na pagkain ay maaaring lumabag sa mga batas ng pagkain na inilarawan ng Levitico 11. Ipinagbabawal ng tekstong ito ang pagsumo ng ilang mga hayop tulad ng baboy at kabayo na karaniwang kinakain sa kulturang Babylonyo. Pagkatapos, mayroon ding alak na hindi partikular na ipinagbabawal ng mga batas ng Hudyo bilang marumi. Ngunit maaari ito nakatalaga sa mga Diyos ng Babylon. Maaaring nangako rin si Daniel ng isang Nazaret na kasama ang malubhang paghigpit sa pagkusumo ng ilang pagkain at inumin. Nahalaga rin ang issue ng pagkain ng karne na inihahin sa mga idolo, bagamat mas kilala ito sa konteksto ng bagong tipan. Problema ito para sa mga Hudyo sa diaspora na nagnanais na iwasan ang pagkain ng mga inihandog sa ibang Diyos. Ang pagbabawal na ito ay isang madalas na paksa sa mga diskusyon sa mga unang komunidad ng Kristiyano tulad ng inilarawan sa mga sulat ni Pablo. Bukod pa rito, ang pagkain mula sa lamesa ng hari ay maaaring pag-ipagkahulugan bilang isang tanda ng katapatan pagsuko sa pinuno ng Babylon.
Alalahanin ang kaso ni Haring Jehoiakim na sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagkain ng hari ay sumasagisag kanyang katapatan kay Nebukadnezar. Si Daniel ay habang tinatanggap ang deklarasyon at bagong pangalan ng ipinataw ng korte ng Babylonia, ay matatag na nagpasyang hindi makilahok sa mga piging ng hari. Hindi lamang ito isang pagtanggi sa pagkain, kung hindi isang malinaw na pahayag ng kanyang kalayaan at dedikasyon sa kanyang Diyos. Kaya ipinili ni Daniel na isang deta na kabase lamang sa gulay at tubig. Ibinukod ang lahat ng iba pang uri ng pagkain na inalok sa kalahat ng hari. Ang pagpiling ito sa pagkain, hindi lamang tungkol sa dieta, kung hindi sa prinsipyo. Nakaranas na ka ba ng isang sitwasyon kung saan kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga prinsipyo kahit na nanganganib ang malubhang kahirapan? Hinaharap ni Daniel ang pagsubok na ito at nanatiling matatag sa kanyang desisyon. Nag-atubili ang pinuno ng mga gwardya ng hari na sundin ang panukala ni Daniel, na natatakot na kung wala ang nutrisyon na ibinibigay ng korte, sila ang kanilang mga kaibigan ay mumukhang hindi kaagaanong masigla kumpara sa ibang mga kabataan na naglalagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon sa soberano. Ipinabaabot ng kanyang alagad ang alalahanin. Sasabi niya, natakot ako para sa aking buhay sa harap ng hari, na siyang personal na kapagpagpasya sa inyong jeta. Paano kung may papaliwanag sa kanya ang inyong kapapabayaang hitsura? Ilalagay ko sa panganib ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Pagkatapos, inimbangkahin ni Daniel na subukan sila ng kanyang takapagtalaga. Ipinakulkala ni Daniel, subukan niyo kaming sa loob ng lamang 10 araw. Sa panahong ito, hayagan niyo kaming na kumain lamang ng mga gulay at uminom ng tubig. Pagkatapos, maaari niyong ihambing ang aming pisikal na kondisyon sa mga iba nang kumakain ng pagkain ng hari at magpasya batay sa inyong makikita. Pumayag ang pinuno ng mga gwardya at pagkatapos ng panahon ng pagsubok, siya ay namanghaan ng makita si Daniel at ang kanyang mga kasama ay higit na malusog at malakas kumpara sa kanilang nakabantay na regular na pinapakain ng mga pagkaing panghari. Mula sa sandaling iyon, napagpasyahan na niyang palitan ang kanilang jeta sa experimental na isa. Pinagkalooban ng Diyos sila Daniel at ang kanyang 3 kaibigan ng malalim na pag-unawa sa lahat ng nakasulat at matalinong mga bagay. Si Daniel, partikular, ay may espesyal na kakayahanang kumunawa sa mga pangitain at mga panaginip ng lahat ng uri. Sa pagtatapos ng panahon ng pagsasanay na ipinataw ng hari, ipinisinta sila sa opisyal kay Nebukadnezar. Ang hari na humanga sa kanilang karunungan at kaalaman ay walang nakitang sino man na makakatumba sa kanila. Kaya sila ay napili upang sumali sa kanyang kawali ng malayong higit sa mga mangkukulam at matalinong mga lalaki sa kaharian sa bawat bagay ng kanilang kinusulta. Ang buhay ni Daniel sa ilalim ng rehimeng Babylonia ay minarkahan ng paglilingkod sa ilang mga hari. Nagkatapos ng kamatayan ni Nebukadnezar, sinundan nito ni Belesazar.
pagkatapos ay si Darius at sa wakas ay si Cyrus. Si Daniel ay nanatili sa Babylon hanggang sa simula ng paghahari ni Cyrus. Binibigyang diin ng kwentong ito ang mga intensyon ng hari sa radikal na pagbabagong ito sa mga bilanggo. Hindi lamang binago ni Nebukadnezar ang kanilang mga pangalan at dieta, kung hindi sinubukan din niyang lubos na isanib sila sa kulturang Babilonyo. Malinaw ang kanyang layunin. Turuan tanggihan nila ang kanilang mga ugat at maging tapat sa korona. Sa kabila ng tangkang hubaran sila ng kanilang pagkakailanlan, nanatiling matibay sa kanilang pananampalataya si Daniel at ang mga kasamahan. Lumatangging magpaalipin sa pressure ng hari at talikuran ang kanilang Diyos. Karamihan sa mga Hudyo na dinala palabas, katulad ni Ezekiel, ay napunta sa mga kolonya ng mga refugee at pinili na magtrabaho. Iilan lamang tulad nila Daniel at ang kanyang mga kaibigan ang nakakuha ng mga permanenteng posisyon sa palasyo. Salamat sa kanilang marangal na kapanganangnakan at natatanging pag-aaral. Bagamat sila ay mga bilanggo, ang kanilang integridad at katalinuhan ay nagpahiwalay sa kanila na nagpapakita na sa kabila ng pagsisikap ng hari na ilayo sila sa kanilang pamana, ang kanilang koneksyon sa Israel ay nanatiling matibay. Patuloy na hinahanap ni Daniel ang pag-unawa sa mga oras ng itinakda ng Diyos para sa pagbumalik ang loob ang kanyang bayan na nagpapanatili ng pag-asa para sa hinaharap na pagtubos. Si Daniel ay isang kabataan nang bumaksak ang mga pader ng Jerusalem sa mga hukbo ng Babylon. Pinagkalooban siya ng Panginoon ng kagandahan, karunungan at talino na nagpatingkad sa kanya sa kanyang mga kapantay. Si Nebukadnezar ay sabik na ipakita ang kanyang kataasan sa Juda ay nagdala kay Daniel at sa iba pang pangakong kabataan na laki sa kanyang palasyo. Hindi lamang bilang tanda ng kanyang tagumpay, kung hindi pati na rin upang payamanin ang kanyang konseho sa mga ng sariwa at panuring isipan. Bagamat ang kaharian ng Huda ay nasa guho ng malayo pa pagtapos ang plano ng Diyos para kay Daniel, hindi nagtagal ay nakamit niya ang isang prominenteng posisyon sa korte ng Babylon na kinilala dahil sa kanyang kakayahan sa pagpapaliwanag ng mga panaginip at mga pangitain na nagpataas ng kanyang pagtingin sa hari at sa kanyang mga tagapagpayo. Ang unang malaking pagsubok ni Daniel ay dumating nang si Nebukadnezar ay pinahirapan ng isang panaginip nang nagkababag sa kanyang espiritu. Pagkagising, hindi niya maalala kung mapaliwanag ang panaginip. Tinawag ng hari ang lahat ng matalinong tao ng Babylon. Hinihingi ni lamang na ipaliwanag nila ang panaginip, kung hindi sabihin nila muna sa kanya kung ano ang kanyang napaganap. Naharap sa ganitong imposibleng kahilingan ang buhay ng lahat ng matalinong tao, kabilang na si Daniel, ay nasa alanganin. Sa malubhang sitwasyong ito, nagpatira pa si Daniel sa harap ng Panginoon sa panalangin. At sa kanyang awa, ibinunyag ng Diyos kay Daniel hindi lamang ang nilalaman ng panaginip, kung hindi pati na rin ang kahulugan dito. Sa kaalamang ito, tumayo si Daniel sa harap ng hari
at piliwanag ang panaginip at ang kahulugan nito na humantong sa isang himalang pagbabago. Nakilala ni Nebukadnesar ang kamay ng Diyos sa mga kayakayanan ni Daniel. Itinaas siya sa mga posisyon ng dakilang karangalan. Hinirang siyang gobernador sa buong probinsya ng Babylon at punong perfect sa lahat ng matalinong tao. Ngunit ang pagtalangat ni Daniel ay hindi walang balakid. Ang lumalagong impluwensya niya ay nagpalitaw ng inggit sa ilan, nagplano laban sa kanya, na humantong sa pagsubok sa yungib ng mga leon sa ilalim ng paghahari ni Darius. Ang kwento ng kanyang kaligtasan ay patotoo sa mga patuloy na katapatan ng Diyos sa kanya. Sa kanyang panunungkulan, itinatag ni Haring Darius ang 120 satraps upang pamahalaan ang malawak na lupain ng Babylon. Isang teritoryo na sumasaklaw sa mahigit 2,200 ektarya at ipinagmamalaki bilang pinakamahalaking lungsod sa mundo. Nung panahon iyon, nang lumampas sa 20,000 naninirahan, ang mga satraps na ito ay bilang mga senador ay nagsilbing tulay sa pamamagitan ng hari at ang kanyang dominyo. Tinitiyak ang kontrol ng hari sa bawat sulok ng malawak na imperyo. Upang pangasiwaan ang mga satraps na ito, hinirang ng hari ang 3 mataas na opisyal kung saan si Daniel ay namumukod tangi dahil sa kanyang walang kapantay na mga bertud. Si Daniel ay lubos na nanibabaw sa iba, kaya't isinasang-alang ng hari na itaas siya bilang pinuno ng buong kaharian. Hindi ito nakaligtas sa pansin at nagpalitaw ng inggit sa iba pang mga administrador at satraps na naghahanap ng anumang pagkakamali sa kanyang pamamahala sa mga gawain ng Estado. Sa kabila ng kanyang walang tigil na investigasyon, hindi sila nakatagpo ng anumang bakas ng katiwalaan. Si Daniel ay isang lalaking mapagkakatiwalaan, may integridad at hindi pabaya. Ang kadalisayan ng kanyang pag-uugali ay kapansin-pansin. Sa kasalukuyan, ang isang politiko na nasa ilalim ng katulad ng pasisiyasat ay madalas na nahaharap sa mga iskandalo. Ngunit isipin, ang isang opisyal sa opisina sa loob ng 50 taon na walang kahit isang akusasyon ng pandaraya sa pera, sexual o na iskandalo o madilim na transaksyon sa negosyo, hindi angkop ng mga regalo o reklamo mula sa kanyang mga tauhan. Si Daniel sa katunayan ay walang mga lihim na itinatago. Ang kanyang mga kalaban, matapos suriin ang bawat aspeto ng kanyang buhay nang walang natagpuang batayan, ay napilitang mag-imbento ng mga maling akusasyon. Ang mga kawalan ng kamalian o pagkakamali sa buhay ni Daniel ay hindi nangangahulugang wala siyang kasalanan. Ngunit ito ay nagpapatunay sa kanyang pambihirang integridad. Mahalagang tandaan na ang papuri sa kanyang asal ay nagmula sa iba, hindi mula sa kanyang sarili, na nagpapalakas sa kredibilidad ng ulat tungkol sa kanyang huwarang pag-uugali sa trabaho. Ngaaring hindi bihasa ang mundo sa mga subtest ng doktrinang religiyoso o sa kalaliman ng espiritual na pakikipag-isa. Ngunit tiyak na kanitong kilalanin ang mga bisyo tulad ng masamang karakter, pagiging makasarili, pagmamataas,
at kawalang katapatan. Minsan ay sinabi ng mensahe na hindi maaaring magaling ang mundo sa paghusga sa aking pananampalataya. Ngunit tiyak na may kakayahan ito sa pag-evaluate sa aking asal. Nakilala ng mga nakapaligid kay Daniel ang kanyang mga katangian. Alam nila na hindi nila siyang mauhuli sa anumang kamalian maliban na laman kung ito'y may kinalaman sa kanyang pananampalataya. Dito ay dapat magmuni-muni ang bawat mananampalataya. Masasabi rin kaya itong tungkol sa kanila. Pinangunahan ng inggit na pagpasiyahan ng kanyang mga kalaban na ang tanging paraan upang siya'y maakusahan ay sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa relihiyon. Hindi tinago ni Daniel ang kanyang pagmamahal at debosyon sa Diyos at ito ay halata sa lahat. Pagkatapos ay bumuo ang mga kakawin na plano at sama-samang lumapit kay Haring Dario na nagsasabi, "Mabuhay nawa ng walang hanggan si Haring Dario. Kami ang mga tagapamahala, mga preperpektong, mga sastrap, mga tagapayo at mga gobernador ay nagmumungkahi na maglabas ng isang royal na indikto sa susunod na 30 araw. Sino mang mananalangin sa anumang Diyos o tao na liban sa iyo, o hari, ay ihahagis sa iyong yungib ng mga leon. Ngayon, kamahalan, ilabas ang sekretong ito at ilagda ito upang hindi ito mabawi ayon sa batas ng mga Medo at mga Persiano na hindi mababawi." Ang hari, nalinlang ng mga papuring ito, ay nagpatibay ng sekreto ng ito unang pagkakataon na itinaas ng isang soberano ng Babylonia ang kanyang sarili bilang Diyos na humihingi ng universal na pagsamba. Mga tao na ang nakalipas, nagtayo si Haring na bukod lungsur ng isang malaking estatwang gito na 60 siko ang taas at 6 na siko ang lapad, at ipinatayo ito sa katapatagan ng Dura sa Babylonia. Ipinatawag niya ang lahat ng mga opisyal upang lumahok sa seremonya ng pagtalaga. Sa panahon ng kaganapan, inihayag mga tao ng bawat wika sa tunog ng sungay, ng plauta at lahat ng uri ng musika. Dapat kayong yumuko at sumamba sa gintong estatwa na itinayo ni Nebuchadnezzar. Sino mang hindi yumukod sa sumamba ay agad ihahagis sa naglagablab na pugon. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, sa pamamagitan ng banal na interbensyon, ay nakaligtas sa utos na ito, at ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya ang naglatag ng pundasyon para sa kanilang katatagan sa mga susunod na hamon. Sa panahon ng paghahari ni Dario, nang malaman ni Daniel ang ipinapatupad na sikreto, na umurong siya sa kanyang silid sa itaas na may mga bintang na nang nakaharap sa Jerusalem. Pinatili niya ang kanyang karaniwang gawain, lumuhod sa panalangin ng 3 beses sa isang araw, nagpapasalamat sa Diyos. Tulad ng lagi niyang ginagawa, ang gawain ng panalangin ni Daniel ay natatangi sa 6 na tiyak na aspeto. Una, nanalangin siya sa isang pribadong setting malayo sa mga mata ng iba, kung saan ang kanyang panalangin ay nanatiling personal at taus-pusong aktibidad, walang anumang pakikitang bilas. Pangalawa, itinugon niya ang kanyang mga panalangin patungo sa Jerusalem, ang sagradong lugar ng sakripisyo na inaalaala ang templo
kahit na wala pang aktibong sakripisyo. Pangatlo, ang kanyang mga panalangin ay nakabatay sa banal na kasulatan. Sinusunod ang panawagan ni Solomon sa unang aklat ng mga hari 8, kung saan hiniling sa Diyos na pakinggan ang mga panalangin na itinukok sa banal na lugar na iyon. Ang 4, ipinakita ni Daniel ang pagkukumbaba sa pamamagitan ng pagluhod, isang kilos na ginawa rin ng mga figurang biblikal tulad nila Jesus, Esteban, Pedro, Pablo, at Lucas. Panglima, ang kanyang dedikasyon sa panalangin ay gayon na lamang na nakakahanap siya ng oras para lumapit sa Diyos ng 3 beses sa isang araw. Pinapatunayan na sa kabila ng mabibigat na responsibilidad bilang isa sa 3 gobernador ng imperyo, ang panalangin ay nananatiling prioridad. Pang-6, ang kanyang mga panalangin ay may kasamang pasasalamat. Kinikilala ang tunay na panalangin ay palaging may kasamang pasasalamat. Ayon kay Spurgeon, ang panalangin ay papuri ay laging dapat umakyat sa langit ng magkasama, tulad ng kambal ng mga anghel na umaakyat sa hagdan ni Jacob, o tulad ng magkakambal na hangarin na tumataas patungo sa katastaasan. Sa kabila ng kadakilaan ng kanyang gawang pananampalataya, nahulog si Daniel sa bitag na itinakda ng kanyang mga kaaway, na nahuli siya habang nanalangin at humihingi ng tulong sa Diyos. Ang pangkat ng mga lalaki na nagtulungan ay lumapit upang hulihin siya sa kanyang sandali ng debosyon, na may layuning gamitin ang kanyang di natitinag na pananampalataya laban sa kanya. Nang ang mga akwasa ang nagpakita sa harap ni Haring Dario, ipinaalala nila sa kasekretong kanyang pinirmihan. Hindi ba kayo nagtatago, hari, na sino mang nanalangin sa anumang Diyos ng tao maliban sa inyo, inyong kamahalan, sa loob ng susunod na 30 araw ay iahagis sa yungib ng mga leon? Kinumpirma ng hari na ang dekreto ay umiiral, hindi mababawi ayon sa batas ng mga Medyo at Persyano. Pagkatapos, at isiniwalat ng mga nag-aakusa sa hari na si Daniel ay isa sa mga bihag mula sa Huda, ay hindi sumunod sa ayong dekreto o sa iyong kapangyarihan. Patuloy siyang nanalangin sa kanyang Diyos ng 3 beses sa isang araw. Lubos na bahala si Haring Dario sa balitang ito, na tunay nang nagmamalasakit kay Daniel. Ginugol ni Dario ang buong hapon na desperadong naghahanap ng paraan upang iligtas ang kanyang pinakatitiwalaang lingkod. Mahalagang tandaan na hindi binago ni Daniel ang kanyang asal bilang tugon sa sekreto. Hindi niya pinalakas ni binawasan ang kanyang mga panalangin. Ngunit nagpatuloy sa kanyang karaniwang espiritual na gawain. Ang gayong pagiging matatag ay hindi kilos ng paghamon upang maghangad ng pagkamartir, kung hindi patuloy na pagtupad sa isang pangakong pananampalataya na may narkahan ang kanyang buong buhay. Nilarawan ng nag-aakusa kay Daniel bilang isang taong humahawak sa kapangyarihan ng hari. Ngunit ang totoo ay iginagalang lamang ni Daniel ang Diyos higit sa lahat ng autoridad sa lupa. Si Haring Dario ay di tulad ng marami, ay hindi naghahanap ng mga dahilan o sinisisi ang iba kung hindi kinilala ang sariling responsibilidad sa bagay na ito.
Bagamat hindi natuwa si Dario sa mga kalaban ni Daniel, alam niyang mayang pagkakamali ay sa kanya rin. Madalas mangyari ang mga maling pagpili ay patuloy na bumagababag sa atin. Nauunawaan ni Darius at sinikap niyang maibsan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon hanggang sa huling posibleng sandali. Ayon sa sinaunang tradisyon ng silangan, itinatakda na ang mga pagtibitay ay dapat mangyari sa gabi at araw na ipinalabas ng hatol. Sa kabila ng mga pagsisikap ng hari, walang tigil ang mga kaaway ni Daniel. Muli silang humarap sa kanya, ipinaalala sa kanya na ayon sa batas ng mga Medo at Persyano, walang dekreto kautas ng hari ang maaaring baguhin. Dahil sa hindi maiiwasang katotohanan ito, napilitan ang hari na ipag-utos na ihagis si Daniel sa yugib ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, "Umaasa ako na ang Diyos na iyong lubos na pinaglalaanan ng debosyon ay mag-iingat sa iyo." Isang malaking bato ang dinala at inilagay sa pasukan ng hukay at itinatakan ito ng hari gamit ang inyang singsing panghari at ang mga singsing ng kanyang mga prinsipe upang walang makapagbago sa kapalaran ni Daniel. Pagkatapos nito, bumalik ang hari sa palasyo at nagdaan ang isang gabing walang tulog, walang kinain na anumang bagay na makakabambala. May malalim na pagmamahal si Haring Darius kay Daniel at mas gusto niyang hindi ito magdusa. Gayunpaman, ang mga batas ng Imperyong Mede-Persyano kapag naipatupad na ay absolut na hindi maaaring bawiin. Gaya ng ipinag-uutos ng mahigpit na tradisyon legal ng panahong iyon. Bagamat may emosyonal na pagkakakabit sa Darius kay Daniel, siya ay nakagapos sa batas ng kanyang labag sa kalooban ng sinang-ayunan. Sa kabila nito, umaasa si Darius na maaaring makialam ang Diyos ng Daniel para sa kanya. Sa katunayan ay hindi inaasahang pagbabago ng mga pangyayari na iligtas si Daniel mula sa mga leon sa pamamagitan ng banal na interbersyon. Sa panahon ng yugto ng yugib ng mga leon, si Daniel ay nasa pagitan ng 70 at 80 taong gulang. Isang katotohanang nagiging malinaw kung isasaalang ang mga paghahari ng mga hari ng Babylonia. Ayon sa mga historical na dokumento, alam natin na bilang taan ni Nebuchadnezzar ang mga Hudyo ng Jerusalem sa pagitan ng 600 at 600 at 5 BC na humihingi ng tributo. Si Daniel ay dinala sa Babylonia bilang bahagi ng tributo sa panahong iyon. Dahil karaniwan na ang pumili ng mga batang tinedre na para sa edukasyon sa mga tradisyon ng Babylonia, si Daniel ay dapat nawala ng 20 taong gulang nung siya'y binihag. Sa pag-alam sa tao ng kanyang pagdating sa Babylonia at sa kanyang edad noon, maaari nating kalkulahin ang kanyang edad sa pang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Batang sa kaugday ng historical ng kaganapan. Halimbawa, inulat ng Biblia na pagkatapos ng pagpaslang kay Haring Belsasar, si Darius ang Medo ang umupo sa trono. Hinirang si Daniel bilang ulo ng kanyang mga tagapayo.
Ang mga pangyayaring ito ay inilagay sa paligid ng 500 at 39 o 500 o 38 BC, ginagawang mga 55 hanggang 70 taong gulang si Daniel noong yugto ng yungib ng mga leon. Matapos siyang milagrosong nailigtas, malamang na nabuhay si Daniel ng isa pang 15 taon na umaabot sa edad ng 80 hanggang 55 taon. Kapansin-pansin na ang hari mismo ang tumatak ng yungib. Ang kilos na ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang hakbang upang protektahan si Daniel at tiyakin na walang makikialam upang iligtas siya. Alam na mayroong maimpluwensyang kaaway si Daniel na alandang halisin siya kung hindi siya papatayin ng mga leon. Marahil mas mahimahinahon ang gabi ni Daniel kaysa kay Haring Darius. Si Daniel, nasasanay na pag-araw-araw na panalangin, ay hindi nangangailangan na magsimula lamang sa pambihirang pagkakataon iyon. Ang kanyang patunay na pagsasanay sa panalangin ay bahagi ng kanyang buhay, ginagawang likas para sa kanya na lumapit sa Diyos kahit nasa yungib ng mga leon. Sa unang liwanag ng mga madaling araw, ang hari, puno ng bilisa sa madaling pumunta sa yungib at lumapit siya. Tinawag si Daniel ng may boses na puno ng pag-aalala. Daniel, lingkod ng buhay ng Diyos, nagawa bang protektahan ka ng Diyos ng iyong patuloy na pinaglalaanan ng iyong sariling mula sa mga leon? Tumugon si Daniel, naway mabuhay ang hari magpakailanman. Ang aking Diyos ay nagpadala ng isang anghel para isara ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako nasaktan dahil ako ay natagpuang walang sala sa kanyang kaharapan. At sa harap mo, o hari, wala akong nagawang kasalanan. Labis na tuwa ang inutos ng hari na ilabas si Daniel mula sa hukay. Pagkalabas, walang nagpagpuwang sugat sa kanya, isang patunay sa kanyang matatag na pananampalataya. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kautusan ng hari, ang mga nagsipangalat ng maling balita laban kay Daniel ay inihagi sa hukay kasama ang kanilang mga pamilya. Inatake sila ng mga leon bago pa man sila tumama sa lupa. Binura ang bawat bakas nila. Isipin si Darius na hindi nakatulog, naghihintay lamang ng madaling araw para makita kung ano ang kalalagayan ni Daniel dahil tunay siyang nagmamahal dito. Hindi tiyak kung nakakita na nga ba si Daniel ng anghel sa gabing iyon sa yungib ng mga leon. Ngunit kumbinsado siyang nagpadala ang Diyos ng kanyang sugo upang protektahan siya. Ayon sa Hebreo 1:14, ang mga anghel ay mga espiritong nagsisilbi na ipinadala upang tulungan ang mga mamamana ng kaligtasan. Sa episodyong ito, isang anghel ang partikular na ipinadala upang tugunan ang mga pangangailangan ni Daniel. Ang kanyang kaligtasan ay natiyak ng kanyang malalim na pananampalataya na napaghihintulot sa kanya na lumabas ng walang galos mula sa pagsubok sa mga leon. Nang atakihin at patayin ng mga leon ang mga nag-aakusa kay Daniel bago pa man sila makarating sa ilalim ng hukay. Binigay diin ng episode na ito ang malinaw na banal na interbensyon sa pagprotekta kay Daniel. Ang katotohanang kumilos ng mabilis ang mga leon laban sa mga kaaway ni Daniel
habang siya ay nanatiling hindi nasaktan sa buong magdamag, ay malinaw na nagpapakita ng walang natural na dahilan na may paliwanag ang kanilang kawalan ng aktibidad sa kanya. Sa halip, ang kanyang kaligtasan ay maaaring iugnay sa proteksyon ng anghelical, tulad ng inumumungkahi ng pananampalataya ni Daniel at ang kanyang kasulatan. Pagkatapos makalaya si Daniel mula sa leon, nagpasya si Haring Darius na magbigay pugay sa Diyos ni Daniel sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa lahat ng bansa at mga tao sa bawat wika sa mundo. Sa kanyang dekreto, inhimok ng hari ang lahat na igalang at sambahin ang Diyos ni Daniel. Ipinahayag na siya ay isang buhay na Diyos, na ang kaharian ay hindi kailanman magsisira at ang kanyang pamumuno ay magtatagal magpakailanman. Sinabi rin niya na ang Diyos ay may kakayahang magligtas at magligtas, nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan sa langit at sa lupa, at ipinagdiriwang ang pagkakaligtas ni Daniel mula sa panganib ng mga leon. Sa pamamagitan ng aktong ito, hindi lamang nagpatuloy si Daniel na umunlad sa ilalim ng pamumuno ni Darius, kundi pati na rin sa ilalim ni Cyrus na Persiano. Sa ganitong paraan, lumitaw si Daniel bilang isang halimbawa kung paano umangkop at magtiis sa mga kulturang naiiba sa sarili, isang prinsipyong nananatili partikular na may kaugnayan para sa mga modernong Persiano. Ang pamumuhay sa isang kulturang hindi Kristiyano, at kung ang Kristyanismo ay iligal at napanganib, ay nangangailangan ng matatag na pananampalataya at pangako sa hindi na pag-uusapang mga prinsipyo ng pananampalataya ng isa, tulad ng ipinakita ni Daniel. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagpapakita ng katapatan ng Diyos, kung hindi pati na rin kung paano tayo maging magtiwala sa Kanya at manatiling matatag sa Kanyang turo, anuman ang kalagayan. Dagdag pa, si Daniel ay itinuturing bilang isang figurang paunang nagpapahiwatig kay Kristo sa lumang tipan, isang banal na halimbawa na nagpapahiwatig ng Mesiyas, na nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang buhay at mga aksyon kung paano mabuhay ng matuwid sa harap ng mga hamon at kahirapan. Si Daniel ay inilarawan bilang walang sala, isang katangian ibinabahagi niya kay Jesus. Ang himala sa yungib ng mga leon ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang integridad, kung hindi nagpapakita rin ng pagkakatulad sa paglilitis kay Jesus sa harap ni Poncio Pilato. Ang kaligtasan ni Daniel mula sa tiyak na kamatayan at ang kanyang paglabas ng walang galos ay nagpapaalala sa muling pagkabuhay ni Jesus, na isa ring ipinahayag na tagumpay laban sa kamatayan. Ang natigertibong ni Daniel sa yungib ng mga leon ay puno ng mga aral. Ngayon, nais kong malaman kung aling aspeto ng kwentong ito ang pinakatumatak sa iyo. Kung ano ang partikular na nakakagulat. Kung napayaman ka ng video na ito, inahayahan kita na i-like ito at ibahagi. Ipaalam ang iyong mga saloobin sa mga komento. Napakahalaga ng iyong input. Mas maraming nakapakanabik na naglalaman ang parating. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe upang manatiling napapanahon. Samantala,
maaari kang manood ng iba pang mga video dito sa Biblia ang Sasagot. Marami po salamat sa inyong pakikinig. Biblia ang Sasagot.